Okay guys, sa video naman na ito, share ko sa inyo paano mag tester ng potentiometer na 4 pins. Okay, so bago na tayo mag start, so i-calibrate muna natin yung tester natin. So kailangan naka 0 siya, then short lang natin tong positive and negative, then adjust mo lang siya. So kailangan naka 0 siya. Okay, so kung naka 0 na yan, check natin tong potentiometer na to. So ito guys, yung potentiometer na to, dual siya. So meron siyang potentiometer dito sa harap, and meron din siyang potentiometer dito sa likod. So dual. So ito yung tinatawag nating 8 pins. Pero magkakasama dyan, itong nasa harapan, pin 1, 2, 3, and pin 4. Sa likod naman, ito yon, pin 1, pin 2, pin 3, and pin 4. So itong set na to, isang potentiometer na to, and then sa likod, isang potentiometer na rin yan. So dual potentiometer ang tawag natin dito. Okay, so paano nga ba mag-check ng potentiometer na 4 pins? Yan. So unang-una, yung pin 1 and pin 2. So makikita nyo yung pointer, naka 0 yung resistance nya. So pag pinihit mo siya ng clockwise, kailangan ma-reach nya yung value, no? So ito nga pala guys, yung value nito ay yan, okay, 20k ito, no? So check muna natin, pin 1 and pin 2 kailangan pag pinihit natin na clockwise ito, so kailangan ma-reach niya yung actual value ng potentiometer, which is 20k, no? Pag pinihit naman natin siyang counterclockwise, kailangan mag 0 resistance siya. Tandaan lang natin sa pihitin guys. Yan. Okay, so yun yung first step kung paano chine-check yung 4 na pin na potentiometer. So yung next step is pin 2 and pin 3. Pin 2 and pin 3. Okay, mapapansin nyo, naka 20k siya. So pag pinihit natin siya ng clockwise, kailangan mag 0 resistance siya. Yan. And then counterclockwise, kailangan ma-reach niya yung actual value ng potentiometer na 20 kilo ohm or 20k. Yan. Ulitin lang natin. Clockwise, kailangan 0 resistance. And then counterclockwise, kailangan ma-reach niya yung actual value. Yan. So yung next step naman na i-check natin ay yung pin 1 at saka yung pin 4. So kung 20k ito, kailangan yung kalahati lang ng actual resistance value ng potentiometer. So yung kalahati niya is 10k. So kahit na pihitin mo siya ng clockwise, hindi siya gagalaw yung pointer ng tester. Okay, so kailangan hindi gagalaw yung pointer na to. Okay, pihitin naman natin siya ng counterclockwise. So hindi rin siyang gumagalaw. And then clockwise ulit. So yun, hindi siya gumalaw yung pointer ng pointer. So ibig sabihin guys, good itong potentiometer na to na 4 pins or 8 pins. So same lang naman ito guys. kung paano i-check yung ginawa natin pag testing dito sa harapan, ganito rin sa
likuran. No? So, meron na ako na-upload dito guys na paano mag-check ng 6 pins. So, bali dual potentiometer na rin yun. And then, ito naman, 8 pins. Ito yung tinatawag nating dual potentiometer. So, halos same din lang. Ang pinagkaiba lang kasi, yung dulo, kapag chinek natin, kailangan kalahati ng actual value ng potentiometer yung masusukat natin. 20K. So, kailangan 10K lang yung masusukat. So, yun ang good testing ng potentiometer. Okay?